Si Senate President Chis Escudero, mga kababayan, dinismiss niya as just pure politics yung final, mga kababayan, na petition sa Supreme Court questioning the validity, constitutionality ng GAA. Pinal ni Ongab, Congressman Ongab, na kaalyado ni Digong sa ni Vic Rodriguez na tumalon papunta sa kampo ni Digong, natanggal kasi as Executive Secretary. Political revenge. Ngayon, ang tingin, mga kababayan, ni Chis Escudero, ito anya simptomas ng matinding politika ngayon. Yan sabi ni Chis Escudero, mas hudyat o simbolo yang kung gaano nakainit ang politika sa ating bansa. Pati yung budget, pinulitika na ni Digong. Grabe yung pagka-bleeding hearts kasi, mga kababayan. Tinanggalan kasi ng budget yung kanyang anak. Ngayon, sabi naman, mga kababayan, ni La Union Congressman Paulo Ortega, it is an act of destabilization. Yan o. Itong kaso anya na final sa Supreme Court laban sa 2025 GAA is an act of destabilization against government, aims to restore the 1.3 billion pesos budget na tinanggal ng Congress sa Office of the Vice President. Sabi nga natin, gustong tablahin ng mga Duterte ang ating gobyerno, ang Kongreso, kaya nagwawala. Pero relax lang po yung Congress. Sabi ni Chis Escudero, hindi yan dapat kinatatakutan at hindi yan dapat tinatakbuhan palayo. Emphasizing that such political disputes should be settled by the courts, not feared or avoided. Isanay naman po ang ating gobyerno sa ganyan. That's normal. Yung ating executive secretary, si Lucas Bersamin, paanong masindak ninyo yan? Saka yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Seasoned politician yung ating Pangulong Bongbong at si Executive Secretary Lucas Bersamin, dating Chief Justice ng Supreme Court. Kaya nang hinihingan, mga kababayan, ng reaction after na i-file yung petition sa Supreme Court laban sa GAA, sabi ni Lucas Bersamin, too early for us to react on that. Hindi pa nga namin nababasa. Pero bala na niya yung ating Solicitor General. Handa naman po yung ating Solicitor General, yung abogado ng ating gobyerno. I-destabilization lang naman ito, sabi ni Congressman. Panggugulo lang, sabi ni Congressman Paulo Ortega. I think tama yung basa, mga kababayan, ni Congressman Ortega sa mga actions na ginagawa ng kampo ng mga Duterte. Ginugulo yung GAA, yung ating national budget. Yan o, sabi niya, the petition before the Supreme Court questioning provisions in the 2025 General Appropriations Act has been described as a deliberate attempt, sabi dito sa balita ng Impact Leadership, to destabilize the government and reverse the congressional decision to cut 1.3 billion pesos from the Office of the Vice President due to concerns over transparency in the use of public funds. Tiniran na kasi, mga kababayan, ng 733 million pesos na lang yung Office of the Vice President. Kaya masamang-masama yung loob ng mga Duterte. Hindi nga po may paliwanag yung paggastos niya ng confidential funds. Kaya justified yung pagtanggal po ng budget. Dapat nga zero budget. Unang-una, wala naman pong ginagawa ngayon yung Office of the Vice President kahit tinirhan ng 733 million. Makita ninyo po, sige man lang ang selfie ni Sara. Tapos ngayon, sige palabas ng mga recorded messages. Kasama yung latest na message niya sa Chinese New Year. wala man pong pakinabang yung ating mga mamamayang Filipino sa mga pinagagawa ni Sara. Kaya dapat nga zero budget na lang siya, mga kababayan. Pero binigyan pa siya ng 733 million pesos na budget para sa Office of the Vice President. Kaya sabi ni Congressman Ortega, let us not mince words. This petition is an effort to undo the decision of Congress
to cut 1.3 billion pesos from the budget of the Office of the Vice President. A decision rooted in Congress' constitutional duty anya to ensure that public funds are judiciously allocated. Sabi po ni Ortega, the narrative anya being constructed here is clear. So doubt about the legitimacy ng 2025 GAA, delay its implementation, and weaken the administration. It is difficult to ignore the possibility that these moves anya are part of a broader scheme to undermine President Marcos and position Vice President Sara Duterte for an eventual takeover. So ang intention po, i-destabilize yung gobyerno para mag-alsa yung mga tao sa pamamagitan ng kanilang narrative. Malinaw ang propaganda narrative po ni Vic Rodriguez. So, biggest money heights ang tawag niya. 6.3 trillion ang mga senador at kongresista na hindi tumutol sa pagpasa ng illegal, immoral at kriminal na BICAM report ay kasabwat sa biggest money heists. Paano naging pagnanakaw? Sabi nga natin mga kababayan, wala man pong ninanakaw. Kasi unang-una, yung budget po, hindi pa nga po nagagamit. Paano ninakaw? May ganun po. Saan ka nakakita na yung budget intact? Beginning of the year pa lang po. January pa lang po ngayon. Yung buong budget po intact. Kapipirma lang ng ating Pangulong Bongbong Marcos noong isang buwan, noong Disyembre. Ninakaw agad. Yan ang description ni Vic Rodriguez. Kaya malinaw na propaganda. Ang intention po galitin yung ating mga mamamayang Pilipino para mag-alsa laban sa ating administrasyon at iupo si Sara. Pag naiupo nila si Sara, di balik sa pagiging executive secretary si Vic Rodriguez. At si Ungab, dating chairman ng Committee on Appropriations, baka siya pa yung gawing Speaker of the House. Ano ba? Ganon mga kababayan ang nakikita ni Congressman Paulo Ortega, destabilization para sa eventual takeover ni Sara Duterte. Sabi diyan, he called such tactics divisive and dangerous, emphasizing that they threaten not only government stability but also public trust in institutions. Kaya sabi niya, naninindigan niya kami firmly in its defense, in defense of the 2025 national budget. We trust the Supreme Court to exercise its judicial wisdom and dismiss this petition as it is clearly designed to obstruct and destabilize rather than to uphold the Constitution. Yan po yung sabi ni La Union Congressman Paulo Ortega. Ito naman mga kababayan yung sinabi ni Chis Escudero sa interview ng mainstream media. Pakinggan natin. Yung talatang yun ay sinulat doon. At hindi yan ang unang pagkakataong nakalagay yan. Sa mga nagdaang BICAM report, nandun din yan. Pero sir, sa mga pagkakaroon questions, hindi pa yung reflective na haphazardly done yung budget. Actually, para sa akin, unfair comment at accusation yun. Lalo na sa bigat ng trabahong pinagdaanan, hindi lamang ng mga chairpersons at mga vice chairpersons ng Senado o ng Kamara, pero pati ng staff ng Senado at ng Kamara. Para sa akin, mas hudyat o simbolo yan kung gaano nakainit ang politika sa ating bansa. Na bawat isang bagay na lang, malaki man o maliit, ay pupunahin, dadalhin sa korte, rereklamuhan at ipepreskon. Pero bahagi yan ng sistema natin ng demokrasya sa ating bansa. Hindi yan dapat kinakatakutan. Politika niya, sabi ni Chis Escudero mga kababayan, lahat na langan niya, maliit na mga bagay, pinopolitika. Ganyan na niya katindi ngayon. Hindi na makatulog po ang kampo ng mga Duterte sa politika. Hindi makapaghintay mga kababayan ng 2028. Isabi nga natin, malabo na pati yung 2028 nila, malamang hindi na manalo. Ang manalo mga kababayan na presidente si Martin Romualdez kasi nilampasan na sa survey si Sara. Yan dapat tinatakbuhan palayo. Hinaharap dapat yan. Dahil ika nga,
Dapat lamang naman lahat ng opisyal ng pamahalaan sumagot sa katanungan at maging accountable sa anumang ginawa o hindi nila ginawa. At sa dulo, kung hindi magkasundo, korte ang magpapasya kung ano at sino nga ba ang tama o mali, merong pagkukulang o wala. How confident are you, sir, na hindi ito madideclare na unconstitutional? Take two na naman to eh. Sinagot ko na yan noong nakaraan eh. Kung sakasakali, ito ang kauna. Walang kulang sa General Appropriations Act. Ang kino-question bilang unconstitutional ay batas, hindi report. Ito ang kauna-unahang pagkakataon kung sakasakali na may madedeklarang unconstitutional na report. At dahil doon, yung batas din ay unconstitutional. There's always a first time, pero hindi ko pa nakikita ang nangyari yan. Pero sir, ang tamang proseso, kapag na-ratify na, touch move na dapat, wala nang babayan. Ulitin ko clerical errors can be corrected at nakasulat palagi talaga yun. Pwedeng punuan ng kulang. Nakalagay yun doon. Pero sa Pangalawa, may desisyon ng Korte Suprema na kung may pagkakaiba sa journal, sa pinagdebatihan, yan ang katumbas ng Bicameral Conference Committee report sa mas simpleng mga batas. Kung may conflict sa pagitan ng journal at ng enrolled bill, ang tawag dyan, journal entry rule o enrolled bill principle. Nagdesisyon ng Korte Suprema sa mahabang mga desisyon na ang sinusunod at pinapairal na batas sa ating bansa ay ang tinatawag nating enrolled bill. Kung ano ang nandun sa batas na pinirmahan ng Pangulo, yun ang batas. Hindi ko anumang report bago nun. At yan din ang sinulat namin sa Bicameral Conference Committee report nga na kung may pagkakaiba ang Bicam report, kulang man, sobra o mali ang total, at yung aktual na enrolled bill, yung enrolled bill ang susundin. Yung enrolled bill ang mananaig dahil yun ang batas. Malinaw, kinokomplika lang mga kababayan ng kampo ng mga Duterte ni Digong at saka ni Ongab. Gumagawa lang sila ng issue. Ikong ang kini-question, yung blanco sa Bicam report, hindi man yun yung enrolled bill, hindi man yun yung batas, yung GAA. Ang susundin po yung enrolled bill, sabi ni Chis Escudero. Kasi may mga desisyon na anyang ganyan. Ang Supreme Court, sa malamang ibabasura lang po yung petisyon ni Ongab at saka ni Vic Rodriguez kasi yung intention man lang nila, kung susundan natin yung mga sinasabi ni Congressman Ortega, just to destabilize the Marcos administration para iluklok si Sara. Gumawa lang sila ng kaso, umimbento ng mga istorya. Sabi nga ni Trillanes, mga kababayan, nililihis lang ni Digong ang issue para pagtakpan yung mga kinasangkutan na mga irregularities sa confidential funds ni Sara. Diversionary tactics, madaling sabi mga kababayan. Nagtagumpay nga sila kasi yung confidential funds hindi na ngayon, natakpan na yung issue, hindi na napag-usapan, lagi nang yung Bicam report. O di ba? Kaya inaayos natin yung mga kwento. Hindi natin inayaan na malihis yung issue sa mga kabulastugan na kinasangkutan mga kababayan ni Sara at saka ni Digong. Balikan natin si Chis Escudero. Once na may mag-question sa Supreme Court, kasama mo ang Senate at House na magpapaliwanag at tatanong. Depende kung sinong, hindi ko pa kasi nababasa, mahirap sumagot at magkomentaryo sa isang kaso kung anong gagawin namin dahil hindi ko pa nakikita yung kanilang petisyon. Kung ano man ang kautusan ng Korte Suprema, ay siyempre, susunod ang Senado. Pero another matter, sir, yung development ng MIC sa NDC. Yun na mga kababayan, malinaw yung paliwanag ni Chis Escudero. Kung mangyari niya yun, first time na ideklarang ang konstitusyonal yung report, kasi ang dinideclare na ang konstitusyonal, batas. Dapat batas, yung GAA. Yung GAA niya, kumpleto. Wala mang blankong items doon sa GAA. Kung ang sinasabi nila, yung Bicam report, yung may blanco, hindi mo na niya yun ang sinusundan. Ang sinusundan, yung enrolled bill, na siyang naging GAA. You see,
But anyway, kung yan ang gusto nila, handa naman po ang ating gobyerno. Bahala na po yung Solicitor General. Trabaho yan ng Solicitor General bilang abogado ng ating bansa. Tama pa. Sa mga naghanap ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab Car Rental with our brand new 2023 model na Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific, and other airline companies, local and international, and bills payment for Meralco Bills, PLDT, Aleco Bills, etc. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor Security Bank Building, Landco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Chilon Maravillas. Contact number 0966-802-0949. Yan yung aming Innova. Lagi na pong matao sa amin. Pati mga foreigners po, tingnan ninyo, mga British tourists sila. Ang lalaki ng katawan na, mga kababayan, nag-gym sa amin. Ito naman po, Indian National. Ito mga mga European sila. Ito naman yung bago naming product na binibenta online, iGlow Serum. Whitening po siya galing sa South Korea. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect entrepreneur, Riz Maravillas. For inquiries, look for Riz Maravillas on FB. Ito naman po, Firmax Firming and Lifting Cream. Pinapahid po ito sa mga pulses and affected area. Mahina po ito sa mga pains at paninigas na mga kaso-kasuan. Ito po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Nengxia Red Mixed Fruit Drink. Hindi man po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. Yung mga inquiries ninyo, dumiretso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos po. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.